Napaka-traitor mong kaibigan, Elena. Alam mo namang mahal ko si Jojo, di ba? Bakit mo siya sinulot sa akin? Teka nga, Jasmine. Huminahon ka muna. Maraming nakatingin sa atin, nakakahiya. Marunong ka mahiya? Pero sinulot mo sa akin si Jojo. Napakakapal na mukha mo. Pwede ba? Hindi ko siya inagaw sa'yo. Anong tawag dyan sa Hindi ikaw ang mahal niya. At hindi naman daw siya nanligaw sa'yo. Kaya tigilan mo ng kasasabi na sinulot ko siya. Kung ayaw mo maniwala sa akin, puntahan mo siya sa kanila. Taon 1987, Visayas. Natigilan si Jasmine sa sinabi ni Elena. Napapaisip siyang baka nga siya lang ang nag-iisip na mahal siya ni Jojo. Magkakaibigan silang tatlo. Simula pagkabata, halos magkakasama na sila palagi sa lahat ng lakad at hindi mo sila mapaghihiwalay. Sa kanilang tatlo, si Jasmine ang malapit kay Jojo dahil sila ang mas naunang naging magkaibigan bago dumating si Elena. Siya ang madalas na inaakbayan, nilalambing, at minsan ay hinahalikan pa ng binata sa pisngi o di naman kaya ay sa noo kapag ito ay natutuwa. Madalas rin na siya ang inuuna ni Jojo sa lahat ng bagay. Kumbaga, nagiging anino lamang nila si Elena kapag sila ay magkakasama. Umuwi si Jasmine na luhaan. Sa kanilang tahanan, walang hinto ang kanyang pag-iyak na ikinabahala naman ng kanyang ina na si Aling Dominga. Nilapitan niya ang anak sa sala ng kanilang tahanan. Nakaupo ito malapit sa bintana kung saan matatanaw ang kaparangan. Malayo sila sa kabahayan. Nasa gitna ng palayan nakatirik ang kanilang tahanan kung saan napapalibutan ng irigasyon. At ang tanging nagsisilbi nilang ilaw ay ang kanilang mga gasera, pati na rin ang sinag ng buwan sa tuwing kabilugan nito. Nilapitan ni Aling Dominga ang kanyang anak. Nang mapansin siya nitong papalapit na, ay nagpahid ito ng luha. Napapangiti siyang napaupo sa tabi ni Jasmine at hinagod ang buhok ng dalaga. At napatingin naman ito sa kanya. Sabihin mo nga, anak, ano ba ang nangyari? Wala po ito, Nay. Hindi lang po kami nagkaintindihan ni Elena. Maayos din naman po namin to. Basta, siguruhin mo lamang na hindi ka nila gagawan ng hindi maganda, anak, ha? Napabuntong hininga at tumayo na lamang si Aling Dominga at inaya na ang kanyang anak na maghapunan. Malungkot naman na sumunod si Jasmine. Maagang nawala ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid naman ay nagtungo sa malalayong lugar para magtrabaho. Tanging sila na lamang ni Aling Dominga ang nasa lugar na yon at ang ina na lamang niya ang tumataguyod sa kanilang dalawa kapag hindi sila napadalhan ng kanyang mga kapatid. Hindi na rin naman inuobliga ni Aling Dominga ang kanyang mga anak para magpadala, at kung magbibigay naman ang mga ito ay ipinagpapasalamat niya ng malaki. Kinabukasan, maagang umalis si Aling Dominga dahil maglalako pa siya ng mga kakanin at ulam. Mabait na tao si Aling Dominga pero wag lamang siyang magagalit. Yun ang sabi-sabi ng mga taga-bayan. May lahi kasi sila na mambabarang ayon sa mga kwentuhan. Kaya naman kinatatakutan siya ng mga taga roon. Wala pa namang napapabalita na may binarang na si Aling Dominga dahil mas pinagtutuunan niya ng pansin ang paminsan-minsang panggagamot. Ngunit hindi talaga yon ang pinaglalaanan niya ng panahon. Si Jasmine naman, nanatili lamang sa kanilang bahay. Wala siyang ganang lumabas dahil napakalungkot ng kanyang pakiramdam.
Hindi niya kayang makita ang kanyang mga kaibigan na para sa kanya sa mga panahong ito ay isang paasa at isang traidor. Ang masakit sa kanya ay nilihim pa ng dalawa. Nalaman na lamang niya sa ibang tao na sila ay magkarelasyon na. Yun talaga ang isang bagay na nagpapasakit sa kanyang puso. Hindi naman siya magagalit kung sinabi lang nila yun agad sa kanya. Para sa kanya, mauunawaan niya naman yun. Ano nga ba naman ang kanyang magagawa kung si Elena talaga ang mahal ni Jojo? Masaya naman siya kapag nakita ang kaibigang masaya kahit pa ang kapalit noon ay siya ang masaktan. Nasa ganoon siyang tagpo nang biglang dumating si Elena. Galit na galit ang babae. Nagsisisigaw sa labas ng kanilang bahay, dahilan para maputol ang kanyang pagmumuni-muni. Napakunot ang noo niya na lumabas ng bahay at nakita si Elena kasama ang iba pa nilang kakilala. Ang mga mukha nito, akala mo ay susugod sa gera na walang mga dalang baril. Hoy, Jasmine! Napaka-hipokrita mo rin talaga, no? Bumaba ka dito at harapin mo ako. Ano pa bang problema, Elena? Bakit magalit na galit ka? Ang kapal na mukha mong magmaang-maangan, may sa demonyo ka naman talaga. Tinatago mo lang sa mabait mong mukha ang bruhang pagkatao mo. Anong pinagsasasabi mo sa bayan na nilandi ko si Jojo at tinagaw ko sa'yo? Hoy, Jasmine! Itatak mo to sa kokote mo, ha? Kaya hindi ka niligawan ni Jojo ay dahil ikaw at ang nanay mong mambabarang ay hindi naman nababagay sa mundo ni Jojo. Ambisyosa ka! Hindi pa man nakakapagsalita si Jasmine ay agad na siyang sinabunutan ni Elena. Nagpambuno ang dalawa. Ang iba ay panayang sigaw at awat sa kanila. Nasa ganoon silang tagpo nang dumating ang nanay ni Jasmine kasama si Jojo. Nagulat sila sa gulo na kanilang inabutan. Napapatakbo pang lumapit sina Jojo at Aling Dominga para awatin ang dalawang babae. Nagsisigaw si Aling Dominga habang si Jojo naman ay dali-daling inawat sina Jasmine at Elena. Pinagtutulak pa ni Jojo ang 3 pang babae na nakikisawsaw sa away ng dalawa. Gulo-gulo at punit-punit na ang mga damit ni na Jasmine at Elena. Nang makita ni Elena si Jojo ay agad itong nag-iiyak na ipinagtaka naman ni Jasmine. Kanina ang tapang-tapang ng babae kasama ang kanyang mga alipores, ngunit ngayong naririto na si Jojo, akala mo ay siya na ang inapi. Ano ba nangyayari? Bakit kayo nag-aaway? Jojo, ito kasing si Jasmine. Bigla na lamang akong sinugod. Nandito lang naman sana ako para dalawin siya kasi ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Umiiyak na saad ni Elena na sinang-ayunan naman ng 3 pa niyang kasama. Ang iba naman ay hindi lamang umiimik. Napatingin naman si Jojo nang biglang tumawa si Jasmine. Nangunot pa ang noo ng binata, maging ang ina ni Jasmine ay wala lamang imik na nakatingin sa kanyang anak. Totoo ba yun, Jasmine? Sabi ng nanay mo may sakit ka, pero bakit tila malakas ka pa sa kalabaw kung makipag-away? Napatigil si Jasmine sa pagtawa at seryosong tumingin kina Jojo at Elena. Nagulat naman si Jojo sa tila blanko at walang kahit anong emosyon na pagtitig ni Jasmine. Ngumisi pa ito ng bahagya at muling natawa nang makita ang itsura ni Elena na umiiyak. Nagalit ang binata sa kanya, kaya muli siyang natahimik at tiningnan ang mga kaibigan ng walang kahit anong ekspresyon. Totoo bang sinugod mo siya? Sinugod ko siya? Dito sa bahay namin? Di bali na nga, paniwalaan mo siya kung gusto mo, Jojo. Kwento yan ang mahal mong nobya, kaya paniwalaan mo. Kung masama ako sa kwento niya, ikaw ang bahala. Tutal mukhang pinaghihirapan naman yung pag-iyak. Sayang naman kung hindi ka maniniwala, hindi ba? Natigilan si Jojo sa sinabi ng kaibigan. Napaatras naman ang mga alipores ni Elena nang tingnan sila ni Jasmine isa-isa. Kakaiba kasi ang paraan ng pagtitig ng babae.
para bang walang kaluluwa ang kanyang mga mata. Kanina ang tapang niyo sumugod dito. Nakakala niyo mga katipunera kayo. Muntik niyo na malagpasan ng tapang ni Gabriela Silang. Pero bakit ngayon? Titig ko pa lang ay bumabaluktot na ang likod niyo. Mga duwag, matapang lang kayo kapag walang nakakakita. Wika ni Jasmine sabay talikod. Inaya niya na ang kanyang ina na pumasok na sa loob ng bahay. Ngunit siya ay napahinto nang may biglang maalala at muling hinarap sila Jojo. Elena, kung ano man yung chismis na narinig mo, hindi ako nagpapakalat nun. Hindi ako pinanganak ng nanay ko na maging chismosa katulad ng mga kasama mo. Sila kayang tanungin mo kung sino nagpapakalat na nilanti mo si Jojo. Bata pa lang tayo, kilala mo na ako. Hindi ba sa ang bibig ko? Kung tutuusin, mas pasmado yung bunganga mo. Chismosa ka rin kasi. Pagkatapos noon ay pumasok na sila at pabalibag na isinara ni Jasmine ang pinto na ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na si Jojo. Sa tanang buhay niya, noon niya lamang nakitang nagalit ang kanyang kaibigan. Kahit palaging si Jasmine ang maldita sa paningin ng iba kumpara kay Elena, pero ni minsan hindi niya pa ito nakitang nagalit. Napatalon pa sila nang sabuyan sila ni Jasmine ng asin at sinabing pantaboy yon sa masasamang elemento, sabay sarado ng kanilang bintana. Nagkulong ang dalaga sa kanyang silid. Tinatawag siya ng kanyang ina, ngunit hindi yun sumasagot. Wala siyang gana sa lahat ng bagay. Kahit ang nanay niya ay hindi niya pa rin gustong makausap. Naisip ni Jasmine na ganito pala kapag nasaktan. Kahit mundo ay hindi mo kayang harapin. Ilang sandali pa, narinig niyang nagwika ang kanyang ina. Hayaan mo anak, may araw din ang mga yan. Hindi na lamang pinansin ni Jasmine ang sinabi ng kanyang ina. Binaliwala niya yon dahil ang tanging naririnig niya ay ang kanyang nararamdaman. Hindi alam ng dalaga kung ilang oras na siyang nasa loob ng kanyang kwarto. Napabangon na lamang siya nang makita ang sinag ng buwan mula sa siwang ng kanyang bintana. Lumapit siya doon at binuksan. Napapikit pa siya nang siya ay salubungin ng napakalamig na simoy ng hangin. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang kagandahan ng paligid ang kanyang nasilayan. Napangiti siya sa katiwasayang hatid ng kabilugan ng buwan. Kakaibang enerhiya ang kanyang nararamdaman kapag nasasaksihan ang bilog na buwan. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang kanyang maalala ang kanilang kabataan. Noong mga panahon na wala silang ibang iniisip kundi ang kanilang pagiging bata, na walang ibang ginawa kundi ang maglaro. Napangiti ang dalaga at sinariwa ang nakaraan. Tila ba isang palabas na inaalala ni Jasmine sa kanyang isipan ang mga panahon kung saan masaya pa silang magkakaibigan. Bata pa lamang sina Jasmine at Jojo ay madalas na silang magkasama. Palagi silang naglalaro sa ilog. Mayaman ang pamilya ni Jojo at isa sa mga kilala sa bayan na yon. Naging magkaibigan din sila dahil ang ina ni Jasmine ang dahilan kung bakit nabigyan ng ikalawang buhay si Jojo at ang kanyang ina. Muntik na kasi silang malunod sa ilog noon nang tumaob ang sinasakyan nilang bangka. Bigla kasing tumaas ang tubig, kaya muntik na silang madisgrasya. Mabuti na lang at nung mga oras na yon ay naroon si Aling Dominga. Walang takot niyang nilangoy ang ilog at nailigtas sina Jojo at ang kanyang ina. Kaya ganoon na lamang kalaki ang pasasalamat ng ama ni Jojo kay Aling Dominga. At bibigyan niya sana ito ng pabuya, ngunit hindi ito tinanggap ng ginang dahil wala naman umanong bayad ang pagsagip ng buhay.
Dahil ayaw tanggapin ni Aling Dominga ang pabuya, ay nag-alok na lamang ang ama ni Jojo na maglaba si Aling Dominga sa kanila tuwing Sabado, at kapag Lunes, Miyerkules at Biyernes ay maglilinis naman sa kanilang bahay, bagay na sinang-ayunan at pinasalamatan ng ginang. Dahil doon, naging mas malapit pa sa isa't isa ang batang sina Jojo at Jasmine. Natutuwa naman ang mga magulang ng binata sa dalaga dahil napakabait noon. Kahit paminsan-minsan ay inaatake ito ng pagiging maldita. Ang pagiging maldita kasi ni Jasmine ay nasa lugar. Kung hindi niya gusto o mali ang ginagawa mo, hindi ka niya kukonsintihin, bagkus ay itatama ka pa niya. Masaya ang pagkakaibigan nila hanggang sa pumasok si Elena sa kanilang buhay. Ang karakter ni Elena ay kabaligtaran naman ng kay Jasmine. Masyado itong mabait na akala mo'y hindi makabasag pinggan, hindi maingay at madalas lamang ay ngumingiti. Kapag nag-aaway sila ni Jasmine ay palaging siya ang biktima. Simula noon, madalas na siyang kasama ng magkaibigan. Ayos lang naman yon kina Jasmine dahil mainam na rin umano para hindi sila nababagot ni Jojo sa isa't isa. Hanggang sa nagdalaga at binata na ang magkakaibigan. Tuwing papasok, si Jasmine ang unang susunduin ni Jojo bago nila daanan si Elena. Palagi yung nakangiti, ngunit nakasimangot na kapag nauuna na ang dalawa sa paglalakad. May pagkakataon pa si Jojo ang magdadala ng bag ni Jasmine. At sa tuwing sasabihin ni Elena na dalhin din ang kanyang bag, ang isasagot lamang ni Jojo ay kaya niya nang bitbitin yon. Minsan nakikita ni Elena na naglalambing si Jasmine at hinahalikan ito ni Jojo sa pisngi o di naman kaya ay sa noo. Ang hindi nila alam, nagseselos na si Elena sa kanilang dalawa. Hanggang sa nalaman na lamang ni Jasmine na magkasintahan na sina Elena at Jojo na wala siyang kaalam-alam, kaya pala madalang nang dumalaw si Jojo sa kanya dahil pinagseselosan siya ni Elena. Naputol lamang ang kanyang pagmumuni-muni nang tawagin siya ng kanyang ina. Sabi nito ay may bisita daw siya na ipinagtataka naman ni Jasmine. Dali-dali siyang lumabas at bigla siyang napahinto. Tinitigan niya ang dalawang tao na nasa kanilang munting sala. Napakunot ang kanyang noo nang siya ay lumapit, habang ang dalawa naman ay nakatingin lamang sa kanya. Anong ginagawa niyo dito? Jas, nandito kami para makipag-usap sa'yo. Ayaw ko na magkakasira-sira tayo. Magkakaibigan tayo, di ba? Jas, mag-sorry ka na kay Elena. Nagbibiro ka ba? Naririnig mo bang sinasabi mo? Bakit ako pang hihingi ng tawad? Hindi naman ako nauna. Pero, Jas, alam mo ba kung ano masasakit na pinagsasabi niyan sa akin? Sinabi niya na hindi naman ako bagay sa mundo mo kasi mahirap lang kami. Napatingin si Jojo kay Elena at nagulat. Bigla namang humikbi ang babae nang makita ang reaksyon ng kanyang kasintahan. Ngunit sa halip na magalit ay inalo naman niya si Elena nang makitang umiiyak ito. Kahinaan kasi ni Jojo ang luha ng babae dahil parang nakikita niya ang kanyang ina sa mga yon. Kaya naman sa tuwing umiiyak si Elena ay napapawi ang galit ni Jojo. Sige, okay lang, Jas. Kung hindi ka talaga magsosorry sa kanya, mabuti pang hanggang dito na lang ang pagkakaibigan natin. Saad ng binata na ikinagalit naman ng dalaga, walang emosyon niyang tinitigan ang dalawa saka lumapit sa pinto at pinagbuksan ng mga yon na tila sinasabi na maaari na silang umalis. Hindi naman makapaniwala si Jojo sa ginawang yon ni Jasmine, ngunit tiningnan lamang sila nito at hindi umiimik. Ganun na lang ba yon, Jas? Mas pipiliin mong masira ang pagkakaibigan natin kaysa humingi ng tawad? Mahirap bang gawin yon? Ikaw ang sumira sa pagkakaibigan natin. Kasasabi mo lang.
Hihingi ako ng tawad kung kasalanan ko, pero wala akong kasalanan kaya mas mainam nang hindi na nga lang tayo maging magkaibigan. Sige na, umalis na kayo. Umalis na lamang ang magkasintahan, ngunit nagtama ang mga mata nila ni Jojo nang dumaan ito sa kanyang harapan. Makikita rito ang pagkalungkot, ngunit si Jasmine hindi nagpatinag. Pinanindigan niya ang kanyang sinabi dahil una, wala siyang kasalanan. Nasasaktan ang puso niya pero ayaw niyang ipakita kay Jojo ang kanyang kalungkutan. Hindi rin niya gustong maramdaman ni Jojo na sisihin ang kanyang sarili. Hinatid lamang niya ng tingin ang papalayong magkasintahan. Nang mawala na ito sa kanyang paningin ay sinara niya na ang pintuan, kasabay ng pagbuhos ng kanyang luha. Kinabukasan, maagang namalengke si Aling Dominga nang makasalubong si Elena, kasama ang mga kaibigan nito. Panay ang kanilang tawanan at huntahan habang naglalakad nang mabangga si Aling Dominga. Inis namang napatingin si Elena sa matanda habang ang ali ay walang reaksyon na nakatingin lamang sa dalaga. Nagbago bigla ang reaksyon ni Elena nang makita na si Aling Dominga yun. Napangiti ito at binati ang matanda. Ay, kayo po pala, Aling Dominga? Hindi na pala kami magkaibigan ng anak nyo, kaya Aling Dominga na lang. Ayos lamang, iha. Baliwala sa akin yon. Noon pa man ay ayaw ko na tinatawag mo akong tita. Hindi kasi kita gusto na maging kaibigan ng anak ko. Napatawa ng bahagya ang mga kasamahan ni Elena, pero napatigil sila nang titigan sila ni Aling Dominga ng masama. Napataas ang kilay ni Elena, pabalik ng tingin sa matanda, saka ngumisi ng nakakaloko. Sinipat pa niya ng tingin si Aling Dominga mula ulo hanggang paa. Nanatili namang nakatayo lang ang matanda habang nakatingin kay Elena na nagtataray. Galit din ba kayo dahil gusto ng anak nyo ang nobyo ko? Oo nga pala, nasan ba si Jasmine? Hanggang ngayon ba'y nagmumukmok pa rin sa barong-barong nyo? Si Jasmine? Nasa bahay nila Jojo. Ay, hindi mo alam? Hindi ka ba naimbitahan doon? Kawawa ka naman. Ay, siya, sige ha. Magmukmuk ka na lamang sa bahay nyo dahil hindi ka inimbitahan ng pamilya ng nobyo mo. Siguro, hindi ka nila gusto. Bastos ka kasing bata ka. Sabay iniwan na lamang ni Aling Dominga si Elena na tulala. Naririnig pa niyang inaalo ito ng kanyang mga kaibigan. Nakangiti siyang umalis na tila ba tagumpay siyang nasaktan ang damdamin ng malditang babae. Napahinto na lamang siya nang marinig ang pag-iyak ni Elena. Nilingon niya yun at nakitang tumatakbo papalayo at nakasunod sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sa bahay nila Jojo ay nagkukumahog na sumugod si Elena. Pinipigilan siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit halos itulak niya ang mga ito. Makapasok lamang sa bahay ng kanyang kasintahan. Pagdating niya doon ay kausap ng mga magulang ni Jojo si Jasmine. Ngunit nagulat ang mga yon nang bigla na lamang hinila ni Elena ang mahabang buhok ng dalaga. Napakahaliparot mo talaga. Gusto mo agawin si Jojo sa akin? Pues magkakamatayan muna tayo. Elena, nagkakamali ka na inaakala. Makinig ka muna sa akin. Makinig? Naririnig mo bang sinasabi mo, Jojo? Ako ang kasintahan mo. Ngunit bakit siya ang nandito? Natigilan si Elena nang magsalita ang nanay ni Jojo. Sabay pa silang napatingin sa butihing ginang. Nakahawak ito sa kanyang dibdib na tila ba hindi makapaniwala sa inasal ng dalaga. Sinabi ng ginang ang dahilan kung bakit naririto sa kanilang tahanan si Jasmine. Sabi niya, pinapunta niya ang dalaga para iabot doon ang sahod niya sa paglilinis ng kanilang hardin.
Magpapaliwanag pa sana ang ginang nang pigilan na siya ni Jasmine. Hinawakan pa ng dalaga ang kamay ng ginang at sinabing wag na itong mag-alala dahil makakasama para sa kanya ang sobrang pag-aalala. Napatango naman ang nanay ni Jojo na ikinangiti ng dalaga. Tinapik niya pa ang balikat ng binata at walang ngiting hinarap si Elena at ang kanyang mga kaibigan. Isa-isa niyang tinitigan yon ng walang emosyon, dahilan para mapaatras ang buong grupo. Kung makaasta ka, para ka nang walang modo at walang pinag-aralan. Dahil lang sa lalaki, ibababa mo ang pagkatao mo. Ayokong husgahan ang pagpapalaki ng mga magulang mo sa'yo, pero gusto kong itanong, hindi ka ba nila tinuturuan? Anong sabi mo? Hoy, Jasmine, huwag mo kong hinahamon. Hindi mo ako kilala. Ako ba? Kilala mo? Paanong hindi kita makikilala? Anak ka naman babarang. Hindi ka ba natatakot? Ano? Ako matatakot? Kanino naman? Sa'yo? Bakit? Kanino pa ba? Kasasabi mo lang na anak ako ng mambabarang. Alam mo, Elena, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo ngayon? Sa harap ng magulang ni Jojo, ipinapakita mo ang tunay mong ugali. Hindi ka man lang nagpaka-plastic muna. Ano yon, Jojo? Hindi pa man kayo mag-asaway, ina-under ka na niya? Kawawa ka naman kung ganun. Tito, tita, aalis na po ako. Yung bilin ko po ha. Huwag masyado mag-alala. Masama po yan sa inyo. Salamat, iha. Sige po, aalis na po ako. Ganun ang ugali ng huwarang nobya, Elena. Tago kasi ang pagiging bruha mo, kaya nakakagulat kapag lumalabas. Hay nako, alam mo, sa ating dalawa, yung ugali mo, parang ikaw ang anak ng mambabarang. Wika ni Jasmine sabay talikod. Narinig pa niyang tumawa si Elena, ngunit di pa man siya nakakalayo, ay agad na hinablot ni Elena ang kanyang buhok, dahilan para mapanghiwi ang dalaga. Muli siya nitong kinaladkad, dahilan para magkagulo sa tahanan nila Jojo. Agad namang inawat ng mga tauhan nila Jojo si Elena. Susugod pa sana siya nang bigla siyang hinablot ni Jojo sa bewang para pigilan na muling lumapit sa nakaupo na sa lupang si Jasmine. Ngunit nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari dahil biglang lumapit ang ina ni Jojo at buong lakas na sinampal si Elena. Kasunod noon ay pinalayas niya ito. May araw din kayong lahat sa akin. Lahat kayo! Samantala, sa tahanan ng isang matandang lalaki, kabilugan ng buwan at makikita mo ang sinag nito na siyang nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Sinasabayan pa ng malamig na simoy ng hangin na tila ba hatid nito ay kapayapaan sa magulong isipan. Dagdagan pa ng napakagandang kaparangan na nakapaligid sa kubong yon. Ito ay ang bahay ni Mang Tasyo, ang kilalang manggagamot. Kasalukuyan siyang nagdarasal noon nang siya ay matigilan. Napag-aralan mo na ba ang lahat ng dapat mong pag-aralan, Dominga? Kailangan ay may sa ulo mo ang lahat ng sangkap nitong langis. Salamat, Mang Tasyo. Pag-aaralan ko po itong mabuti. Alam kong magaling ka, Dominga. Kayang-kaya mo yan. Muli silang nag-ensayo sa paggawa ng gamot, samantala sa kabilang panig ng daigdig, kasabay ng hangin ay namamayagpag din ang panalangin na ang dulot ay sakit. Sa kabilugan ng buwan ay namamayani ang kadiliman sa isang kubo na nakatayo sa isang liblib na kagubatan. Napapalibutan ang kubong yon ng iba't ibang tanim na halaman ng sugo ng kadiliman. Diyos ng kadiliman, bigyan mo ko ng iyong kapangyarihan. Dinggin mo ang panalangin ng iyong abang lingkod. Tila nangilabot naman si Elena sa naririnig na panalangin ng kanyang ina. Kahit madalas niya pang naririnig ang ginagawa nito, ay nakakaramdam pa rin siya ng pangingilabot. Saglit na tumigil ang matanda at napatingin sa kanya. Anak, sigurado ka ba na gagawin natin ito?
Inay, kung nakita ninyo ang ginawa nilang pamamahiya sa akin ay tiyak na magagalit kayo. Pinahiya nila ako kaya nararapat lamang ito sa kanila. Ngunit anak, masama ang balik nito sa'yo. Nag-aalala lamang ako. Kumalma lang kayo, inay. Hindi naman sila papatayin eh. Tuturuan lamang sila ng leksyon. Napag-isipan mo na ba talaga itong mabuti? Ako ang malalagot sa iyong mama at papa. Ang tinutukoy na mama at papa ni Aling Simang ay ang mag-asawang umampon kay Elena. Ngunit kalaunan ay nalaman ng dalaga na hindi niya ito tunay na mga magulang at si Aling Simang ang kanyang tunay na nanay. Kahapon ko pa yan pinag-isipan at sigurado na ako. Isa pa, hindi naman akong mapagbibintangan eh, kundi ang malditang si Jasmine. Ano, tutulungan niyo ba ako, Nay? Akala ko ba mahal niyo ako? Kung ganon, ano ang dala mong kagamitan na ipapabarang mo? Taas ang kilay na kinuha ni Elena ang mga gamit na hinihingi ng mambabarang na si Aling Simang, ang kanyang tunay na ina. Nang iabot ni Elena ang mga larawan ay bigla na lamang nanlaki ang mata ng matanda. Nangunot naman ang noo ng dalaga sa nakitang ekspresyon ng kanyang ina. May problema po ba? Ano bang naging kasalanan ng pamilyang ito sa'yo? Iha, mabait ang pamilyang ito at wala akong mga narinig na hindi maganda tungkol sa kanila. Nay, wala akong pakialam kahit gaano pa sila kabuting tao. Basta gawin niyo kung anong gusto ko. Napapailing na isinagawa ni Aling Simang ang hinihiling ng kanyang anak. Panay ang usal niya ng Latin na panalangin habang ikinakabit ang mga larawan sa bungo na nakapatong sa altar na may itim na patron. Muli niyang tiningnan si Elena at taas kilay naman siyang ginantihan ng tingin noon na parabang sinasabi na gawin mo na ang gusto ko. Anak, gusto ko lamang ipaalala sa iyo na hindi ako nananakit ng mabubuting tao. Pero dahil ikaw ang may kagustuhan nito, gagawin ko. Ang kasamaan ay laging may kapalit na kaparusahan. Yan ang huwag na huwag mong kakalimutan. Napailing na lamang si Aling Simang dahil hindi na sumagot ang kanyang anak at hindi siya lubos makapaniwala sa ugaling ipinapakita ni Elena. Hindi niya akalain na sa kabila ng kabutihan ng mga umampun sa kanya ay may kakaibang ugaling tinatago ang dalaga. Sa bagay, bunga si Elena ng kasamaan ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Masamang tao ang ama ni Elena, kaya hindi rin malayong masama ang ugali nito. Ilang sandali pa, sinimulan ni Aling Simang ang kanyang panalangin. Maririnig sa loob ng kubo sa gitna ng liblib na kagubatan ang pag-usal ng kanyang dasal. Tanging katahimikan, mga kuliglig at mga hayop sa gubat ang piping saksi sa pagsasagawa ng kasamaan ng mga taong may masamang hangarin na makapanakit ng kanilang kapwa. Ilang saglit pa, tinatangay na ng hangin ang itim na usok na siyang magdadala ng sakit para sa mga tao na nasa larawan na hawak ng matanda. Humayo kayo't magdulot ng karamdaman. Puntahan ninyo mga taong nasa larawan. Dinggin mo, Diyos ng kadiliman, ang panalangin ng taong puno ang puso ng kasamaan. Mahabang panalangin ni Aling Simang. Pagkawika noon ay kasabay ng pagbuhos ng ulan at pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Samantala, sa bahay ni na Jasmine, abala si Aling Dominga sa pagsasara ng kanilang mga bintana. Kararating niya lamang buhat sa bahay ni Mang Tasyo. Mabuti na lamang, hindi siya inabutan ng malakas na ulan. Bigla naman yata ang ulan na ito.
Abay, kani-kanina lamang ay napakaganda ng panahon at ang liwanag ng sinag ng buwan. Hindi po kaya may bagyo, Nay? Wala naman akong nakikitang senyales na may bagyong paparating. Malumanay lamang ang hangin kanina at napakamatiwasay. Masyado naman po yata ang pag-aalala nyo. May nararamdaman po ba kayong kakaiba? O masama po ba ang pakiramdam ninyo? Mukhang may hindi magandang mangyayari, anak. Mas maganda kung ihanda mo ang iyong sarili. Bakit po, Nay? Bakit ko po kailangang ihanda ang sarili ko? Basta hindi maganda ang pakiramdam ko. Malalaman natin bukas. Kinaumagahan, nagkagulo sa bahay nila Jojo dahil sumusuka ang pamilya ng mga berdeng likido. Ang kanyang ina ay namimilipit sa sakit habang ang kanyang ama naman ay katulad ni Jojo na panay ang suka. Agad na nagpunta ang kanilang doktor para sila ay suriin. Ngunit maging siya ay nagtataka kung bakit sila nagsusuka, gayong normal naman ang mga tests na ginawa sa kanila. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya ni Jojo, sa bahay na lamang sila sinuri dahil baka lumala pa kapag sila ay pumunta sa ospital. Sinabi ng doktor na siya'y babalik kapag nalaman na ang resulta. Napatango na lamang ang mag-asawa sa sinabi ng kanilang doktor. Agad na kumalat ang balita sa buong bayan at agad namang nakarating kay Aling Dominga ang balita. Dali-dali silang nagpunta sa bahay nila Jojo, ngunit hindi maganda ang kinahinatnan nang sila'y makarating. Sapagkat ng mga oras na yon ay kalat na ang balita na silang dalawa ni Jasmine ang nangulam sa pamilya. Marahil ay si Elena ang may pakana ng pagkakalat ng maling impormasyon. Dahil nang makarating sila ng kanyang anak ay naroon na ang dalaga. Sigurado ako na sila may kagagawa nito sa inyo, Jojo, dahil mambabarang ang mag-inang yan. Maghunos dili ka sa sinasabi mo, Elena. Hindi magandang nambibintang. Hoy, matandang mambabarang, walang ibang gagawa nito kundi, aray. Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin dahil mahigpit siyang hinawakan ni Jasmine sa daliri. Halos mamilipit na siya sa sobrang sakit, ngunit hindi man lang nagtangka si Jasmine na siya ay bitawan. Ang sabi ng nanay ko, maghunos dili ka. Hindi niya sinabing mambintang ka ng mga tao na hindi mo naman alam kung may kasalanan o wala. Kanina ka pa sigaw ng sigaw. Hindi ka madala sa mahinahon at kalmadong usapan. Yung totoo, may ginawa ka bang kalokohan? Ano? Bakit? Mukha ba akong mambabarang? Ang sabihin ninyo, kayo ng barang kila Jojo. Tama na, Elena. Huwag tayong basta-basta mambibintang. Hintayin natin ang tawag ng doktor. Binabarang kayo ng mag-inang yan, kahit magpatingin pa kayo sa albularyo. May nakikita ka bang dahilan, Elena? Para barangin namin ang pamilyang ito? Kung ikaw, baka pwede pa, pero ang pamilyang ito, isang pagkakamali na gawin yon. Mabuti silang tao. Yun ang bagay na hindi mo nakita. Bakit, Elena? May alam ka ba sa pambabarang? At saka, bakit naman namin babarangin ang pamilya ni Jojo? Bakit sila pa? Kung mambabarang kami at meron mang dapat barangin dito, yun ay walang iba kundi ikaw. Hindi ba? Natigilan ang lahat nang makitang nagsuka ng malapot na likido ang nanay ni Jojo. Napatakip pa ng bibig si Aling Dominga. Agad niya itong dinaluhan at hinawakan ang pamulsuhan at doon na siya napalingon kay Jasmine. Diyos ko, binabarang nga sila. Nanlaki ang mata ng mga naroroon. Agad na inutusan ni Aling Dominga si Jasmine na puntahan si Mang Tasyo dahil nanganganib na ang buhay ng ina ni Jojo. Ito kasi ang mas napuruhan ng barang. Anumang oras ay may lalabas na kung anong insekto sa katawan ng ginang at baka hindi niya yon kayanin. Pinasamahan si Jasmine ni Aling Dominga sa mga pinsan ni Jojo. Malakas ang ulan na tila ba hinahadlangan silang makaalis, ngunit buo ang loob ng dalaga.
Dito ka lang. Huwag kang aalis. Kapag umalis ka, siguradong may kinalaman ka sa mga nangyayari. Mamaya, mapapatunayan natin kung sino may kagagawan nito. Pinaghihinalaan mo ba ako o pinagbibintangan? Wala sa dalawa, dahil ikaw naman talaga. Pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo kami ni Ina Elena. Galit kami sa asal demonyo, kaya mamaya ilalantad kita. At ipagdasal mo na walang mangyari kay tita, dahil kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, ibabalik ko sa iyo ng triple ang ginawa mo. Hintayin mo lang ako. Demonyo nagtatago sa katawang lupa ng isang mapagbalat kayong babae. Wika ni Jasmine na agad na umalis kasama ang mga pinsan ni Jojo. Sinuong nila ang kasagsagan ng ulan na tila ba galit na galit. Huwag kayo mag-alala, Ginang Esmeralda at Ginoong Eduardo. Ipinapangako kong gagaling po kayo. Sisikapin namin na matalo ang barang sa inyong katawan. Kung sino man na may gawa nito, siya ang mapaparusahan. Ano man ang ginawa niya sa inyo ay kanyang aanihin. Nang marinig ni Elena ang sinabi ni Aling Dominga ay nanlaki ang kanyang mga mata. Agad na sinimulan ni Aling Dominga ang kanyang kailangang gawin. Nagpatulong siya sa mga naroroon na ihanda ang gagamitin ng albularyong ipinatawag niya. Naglagay siya ng kandila sa bawat sulok ng tahanan na mayroong orasyon. Pinahiran din niya ng langis ang sikmura ng mga binarang para maibsan ang sakit na nararamdaman. Ikaw, pumasok ka sa loob ng bilog na puti. Bakit naman ako papasok? Ano naman ang hindi ba't nobyo mo si Jojo? Dapat lang na siya'y iyong alagaan. Ano na lamang ang silbi mo sa buhay niya? Pumasok at alalayan mo siya. Hindi yung tatarayan mo ako na parang ikaw ang reyna ng bahay na ito. Sinisigawan mo ba ako, tanda? Pumasok ka, alalayan mo ang kasintahan mo. O baka gusto mong kalad ka rin pa kita. Nakaramdam ng takot si Elena sa naging anyo ni Aling Dominga. Kaya walang lingon-lingon siyang pumasok sa bilog at inalalayan si Jojo. Susunod ka rin naman pala, ang dami-dami mo pang sinasabi. Maya-maya, dumating na si Jasmine kasama si Mang Tasyo. Naabutan nilang nananalangin si Aling Dominga habang nakaluhod sa labas ng bilog. Kakalabitin sana siya ni Jasmine nang pigilan yon ni Mang Tasyo at sinabing hayaan ang kanyang ina sapagkat pinipigilan nito ang pagkalat ng barang sa katawan ng mga biktima. Naghanda na rin si Mang Tasyo nang makita na kumpleto na ang lahat ng kanyang kakailanganin. Diyos amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maawa po kayo sa amin. Jasmine, iha, pumasok ka sa loob ng bilog. Ikaw ang magiging daan para makausap namin ang mambabarang at kayong mga naririto sa loob ang siyang magiging saksi. Pagkapasok ni Jasmine, sinabi ni Mang Tasyo na ihanda niya ang kanyang sarili. Malakas ang mambabarang, ngunit alam niyang napilitan lang itong gawin dahil sa utos ng tao na halangang kaluluwa. Nakiusap din siya sa mga naroroon na tulungan sila sa pamamagitan ng panalangin. Nagsimula na si Mang Tasyo at sinabayan siya ni Aling Dominga sa pagdarasal. Diyos ng langit at lupa, dinadakila po namin ang inyong kapangyarihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na labanan ang kasamaan. Ibaba mo sa amin ang iyong banal na espiritu. Iligtas niyo kami, Ama, sa kasamaan. Paulit-ulit ang kanilang panalangin hanggang sa tila na namlay na si Jasmine. Pumasok si Mang Tasyo sa bilog at sinimulan na niyang gamutin ang pamilya ni Jojo. Inuna niya si Ginang Esmeralda dahil ito ang mas nanganganib sa kanila. Sa ngalan ng mga banal, tulungan niyo po akong mapagtagumpayan ang labang ito. Dominga, ngayon na, tawagin mo na ang mambabarang. Bumulong si Aling Dominga at nag-usal ng dasal. Matapos yon ay nanamlay na naman si Jasmine at pumikit. Senyales na nasa loob na ng kanyang katawan ang mambabarang na si Aling Simang.
Ano ang iyong pakay? Bakit mo ito ginagawa? Sabihin mo! Natawa ang mambabarang sa katauhan ni Jasmine at nalaman nila na babae yun. Tinanong siya muli ni Mang Tasyo, ngunit tila walang balak ang mambabarang na sabihin ang dahilan kung bakit niya nagawa ang bagay na yun. Panay lang ang tawa nito habang nakatingin kay Mang Tasyo at Aling Dominga. Nasa ganoon silang tagpo nang mapasigaw ang ina ni Jojo. Nanlaki ang kanilang mga mata nang magsukayon ng mga insekto. Napaiyak naman ang mag-ama na nakatingin sa kanilang ilaw ng tahanan, habang si Mang Tasyo ay agad na nag-usal ng panalangin para pigilan ang paglabas ng mga naturang insekto. Sabihin mo kung anong pakay mo. Kung ayaw mong ilantad ko ang taong nag-utos sa'yo, kilala ko siya, kaya sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, mas pipiliin mong manahimik na lamang. Ganyan natin protektahan ang mga taong mahalaga sa atin. Hindi. Kapag mali siya ay mali siya. Ang pagkakamali ay hindi may tatama ng isa pang pagkakamali. Isinasadlak mo ang taong yun sa impyerno. Ikaw mismo naglilibing at nagdadala sa taong yon sa nagliliyab na apoy. Hindi makatingin ng diretso si Elena kay Aling Dominga. Tumayo siya at nagpaalam kay Mang Tasyo at sinabi na magbabanyo lang dahil siya ay naiihi. Hindi na niya umano mapigilan at kailangan niya na yung ilabas. Tumango naman ang matanda na walang kahit anong reaksyon sa kanyang muka. Napatingin naman si Aling Dominga kay Mang Tasyo. Tumango lang ito na tila sinasabi na magtiwala at agad naman yung naunawaan ni Aling Dominga. Sabihin mo na, hindi mo naman siguro gugustuhin may mangyaring masama sa taong pinoprotektahan mo. Wala ka nang magagawa dahil sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, mamamatay na ang pamilyang yan. Tingnan lang natin kung sinong mamamatay. Sana'y hindi mo pagsisihan ang lahat. Dahil sa kabilugan ng buwan, natitiyak kong hindi mo makakalimutan ang ginawa mo. Sa lakas ng kapangyarihan ni Aling Tasya, nakaalis siya sa katawan ni Jasmine. Ngunit ang kanyang tawa ay tila sumasabay sa hangin. Nagyakap naman ang mga naroroon dahil sa kilabot na kanilang naramdaman. Tinulungan ni Aling Dominga si Jasmine na makabangon nang siya ay magkamalay. Dominga, kailangan natin itong paghandaang mabuti. Nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Kailangan tayo makagawa ng paraan. Ang batang yon, ang taong pinoprotektahan ng mambabarang. Malakas siya, ngunit alam ko na labag sa loob niya ang kanyang ginagawa. Kung ganoon, Mang Tasyo, alam mo na rin ba kung sino ang mambabarang? Kilala ko ang boses niya. Pakiramdam ko ang batang yon ang anak niya na pinaampun niya sa mga Bonifacio. Pag-uusapan natin yan kung ano nangyari. Sa ngayon ay pagtuunan muna natin ng pansin ang pamilya Madrigal. Kailangan magamot natin sila agad. Unahin natin si Ginang Esmeralda dahil mas malala ang tumama sa kanya. Pinagpatuloy nila ang panggagamot sa pamilya ni Jojo. Panay ang suka ni Ginang Esmeralda ng kulay berdeng likido. Ilang araw nilang binabantayan ang pamilya. Halos di na sila umuuwi sa kani-kanilang mga bahay sapagkat kailangan nilang tutukan ang mga yon. Si Jasmine lang ang umuuwi sa kanilang bahay para kumuha ng mga damit nila at iba pang kailangan ni Aling Dominga. Isang araw, umuwi si Jasmine para tingnan ang kanilang tahanan nang harangan siya ni Elena at ng mga kaibigan nito. Hindi naman nagpatinag si Jasmine, kalmado lamang siya na hinarap ang mga yon. Hoy, anak na mambabarang, saan ka pupunta? Hindi ka ba natatakot sa akin? Baka ikaw ang isunod ko. Bakit ako matatakot sa iyo? Sino ka ba? Anak na mambabarang, kasasabi mo lang. Ikaw at ang nanay mo ang nambarang sa mga Madrigal. Binarang mo sila dahil nagalit ka.
Nagalit ka dahil hindi ikaw ang minahal ni Jojo, di ba? Elena, natatawa ako sa'yo. Alam mo yun? Nasa bingit na ng kamatayan ng mahal mong si Jojo, pero ikaw, kalmado kang nakikipagtarayan sa akin. Hindi kaya ikaw talagang nagpabarang sa kanila? Ano? Ikaw lang kasi ang kasintahan na palaging bukang bibig na mahal mo si Jojo pero wala ka naman sa tabi niya. Kakaiba ka, sa oras ng paghihirap ng sinasabi mong lalaking mahal mo, naririto ka't parang hindi naman nag-aalala. Sa katunayan, papunta na ako sa kanila. Ano bang sinasabi mong wala akong... Kapag may nangyaring masama kay Jojo, magbabayad ka! Huwag kang mag-alala. Magbabayad talagang ng babaran sa kanila. Hindi naman kasi natutulog ang Diyos. At alam kong kumikilos na siya sa pamamagitan ng mga mabubuting albularyo. Hindi man kita nalantad kagabi, ang nasa itaas na mambubuking sa'yo. At kayong mga alipores niya, mag-iingat kayo sa kaibigan nyo. Utak mambabarang yan. Kinagabihan, sa bahay ni Aling Simang, maririnig ang panalangin para sa kasamaan. Sumasabay yun sa hangin at mangingilabot ang sinumang makarinig. Makikita mo rin ang matanda na nakaluhod sa kanyang munting altar habang nakataas ang manikang may larawan ng Ginoong Madrigal, ang ama ni Jojo. Diyos ng kadiliman, dinggin mo ang iyong abang lingkod. Dinggin mo ang aking panalangin. Ipagkaloob mo sa taong ito ang aking kaparusahan. Sa pagsapit ng 6:00, magsusuka ang haligi ng tahanan ng likido na kulay putik. Dinggin mo, espiritu ng walang hanggang kadiliman! Dinggin mo ito! Kasunod noon, gumuhit ang kidlat sa kadiliman ng kalangitan. Napapikit pa si Elena habang binabaybay ang masukal na kagubatan papunta sa tahanan ng kanyang totoong ina na si Aling Simang. Sa totoo lamang, hindi naman niya talaga ito kinikilalang ina, kahit ito pa ang nagluwal sa kanya. Ang pakay niya lang dito ay gamitin ng matanda para sa kanyang personal na interes, hindi para maging anak nito. Padabog niyang binuksan ang pinto ng bahay ng matanda at inabutan niya yon na kasalukuyang nagdarasal. Alam mo, mukhang pumalpak ka. Kaya mo ba talagang ginagawa mo? Anak, ginagawa kong lahat ng makakaya ko. Hindi ko sila maaaring patayin dahil mabubuti silang tao. Ang gusto ko, si Jasmine at ang nanay niya ang mapagbintangan na bumabarang sa mga madrigal. Mukhang mababaliktad pa ata at ako pa mapapahamak dahil sa'yo. Nakakainis. Ngunit alam ng taong bayan na wala pang sinasaktan ang ina ni Jasmine. Elena, tigilan na natin to, anak. Mapapa, pwede ba? Tigilan niyo nang kakatawag sa akin ng anak. Nangingilabot ako marinig yan. Akala mo ba, hindi ako kinikilabutan kapag nakikita kita? Naaalala ko lamang ang mukha ng iyong walang hiyang ama. Ganun pa man, wala ka namang kinalaman sa kanyang kasalanan. Dahil hindi mo rin naman siguro gustong mabuhay kapag nalaman mong anak ka ng masamang tao. Pasensya ka na, pero Elena, binabalaan kita na masama ang ginagawa mo. Mabubuting tao ang sinasaktan mo. Ano naman kung mabubuting tao sila? Walang mabuting tao na namamahiya. Kung nakita mo lang sana kung paano nila ako ipinahiya, kahit hindi ako lumapit sa'yo, baka ikaw na rin ang magkusa na barangin sila. Ganun naman ang mga nanay, di ba? Gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Oo, kapag mabuti ang anak, ay lahat gagawin ng isang ina. Bakit? Mabuti ka bang anak? Ha, Elena? Napaatras na lamang ang dalaga sa paraan ng pagtitig ni Aling Simang. Ang mga mata niya ay tila isang malungkot na kagubatan na walang kahit anong liwanag na maaaninag. Aalis na ako. Babalik na lamang ako bukas. Samantala,
Sa bahay ng mga madrigal, nagsisigawan ang mga katulong dahil sumusuka si Mr. Madrigal ng kulay putik at malapot na likido. Halos iluwanan nito ang kanyang bituka. Naluluha na rin ang kanyang mga mata. Makikita na ang mga ugat sa kanyang leeg dahil sa inilalabas nito mula sa kanyang katawan. Agad namang sumaklolo si Aling Dominga. Mabilis niyang pinahiran ng langis ng nyog na may halong abo ng ahas ang sikmura ng lalaki. Sa pamamagitan nito, maiibsan ang sakit na nararamdaman ng haligi ng tahanan. Dominga, ano nangyari? Mang Tasyo, mabutit naririto na kayo. Bigla na lamang siyang nagsuka. Mukhang malala na ito. Matindi ang galit ng gumawa nito, Dominga. Ano ang kasalanan nila sa mga taong yon? Alam naman natin, Mang Tasyo, na mabuti ang pamilyang ito. Kaya walang dahilan para gawin sa kanila ito. Ngunit, bakit sila binabarang ng mga yon? Natigilan ang dalawa nang sumabat ang isa sa mga katulong. Sinabi niya na bago nangyari ang pambabarang ay nagkaroon ng away sa tahanang yun. Ayon sa kanya, nung araw na kumuha ng sahod si Jasmine ay sumugod si Elena sa tahanang yun at galit na galit. Nagbanta pa umano si Elena ng hindi maganda sa pamilya bago yun umalis. Natigilan sila nang biglang sumigaw si Jojo. Dali-dali namang tumungo si Aling Dominga sa silid ng binata. Halos manlaki ang ulo niya nang makitang lumolobo ang balat ng binata at biglang pumuputok. Nagsuka ito ng balahibo na sa wari niya ay nanggaling sa ibon o manok. Mang Tasyo, madali kayo! Natitiyak ko na ang mambabarang. Siya nga po kaya talaga. Walang ibang gumagamit ng balahibo ng manok sa pambabarang, kundi ang matanda na nasa gitna ng gubat. Sigurado na ako na si Simang. Kung ganun ay puntahan na natin siya. Hindi, Dominga. Kapag ginawa natin yon ay para na ring ipinain natin ang ating mga sarili sa kanyang patibong. Labanan na lamang natin ito ng mga dasal at tiwala sa sarili. May tiwala ako sa kakayahan mo, Dominga. Napatango na lamang ang babae sa sinabi ni Mang Tasyo. Panahon na para gamitin niya ang kanyang kaalaman. Ang kasamaan, lalabanan niya ng kasamaan din. Yun lang ang paraan para gumaling ang pamilya ni Jojo. Alam niya na mauunawaan siya ng Diyos. Alam din ng Diyos na hindi niya ginagamit ang itim na bahagi ng kanyang bato. Naghanda na ang dalawa para sa pakikipaglaban. Si Aling Dominga ang haharap kay Aling Simang. Mambabarang laban sa mambabarang. Habang si Mang Tasyo naman ang bahalang gumamot sa mga biktima. Kailangan nilang makontra ang mga itinanim ng mambabarang bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Habang inaayos nila ang gagamitin ay dumating naman si Jasmine. Dala ang mga kandilang itim na ipinakuha ng kanyang ina. Itayo mo ng hugis bilog ang mga kandila, anak. Pagkatapos, ilipat mo si Jojo dito sa silid. Ang mga katulong nila'y sabihan mong manatili sa isang silid at wag na wag silang lalabas kahit anong mangyari. Magsisimula na ang totoong laban, anak. Ito lang ang paraan para mapagaling natin sila. Ibabalik natin ang kalupitang ginawa nila sa pamilyang ito. Opo, Nay. Tinipon ni Jasmine ang mga kasambahay sa loob ng isang silid at kanyang binilinan na wag lalabas doon anuman ang kanilang marinig. Pagkatapos ay kinuha niya si Jojo sa silid nito at nilipat sa silid ng kanyang mga magulang. Inihiga niya ang kaibigan at kinumutan yon. Maya-maya, nagsimula na si Aling Dominga sa kanyang pag-oorasyon habang si Mang Tasyo naman ay nagsimula na ring gamutin ang pamilya. Jasmine, iha, ano man ang marinig mo mula sa iyong ina ay huwag kang matakot. Mas mainam na lakasan mo ang iyong pananampalataya sa itaas. Ang pagiging negatibo ay nakakahakot na negatibong enerhiya. Maaari nitong makontra ang kapangyarihan ng iyong ina. Naunawaan ko po, Mang Tasyo.
Maging matapang ka. Mas matapang sa taong nagpakulam sa pamilya ng kaibigan mo. Jas, alam kong matatag ka. Hindi ka nagpapatalo. Patawarin mo sana ako. Saka ka nila magsalita kapag tapos na ang lahat ng ito. Natigilan sila nang biglang marinig ang panalangin ni Aling Dominga. Nagkatinginan pa sila ni Mang Tasyo at nagkatanguan. Nagsimula na ring mag-usal ng panalangin ang albularyo na halos sumasabay sa ginagawa ni Aling Dominga. Nakakatakot ang boses ng dalawa, ngunit kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Napatingin si Jasmine sa kamay niya nang hawakan yun ni Jojo. Nang tingnan niya ang kaibigan ay nakangiti ito sa kanya. Diyos ng karimlan, dinggin mo ang panalangin ng iyong abang lingkod. Narito ako't lumalapit sa iyo para hilinging ibalik sa nagsagawa ang kanyang pambabarang. Iaalay ko sa iyo ang kaluluwa ng taong nagsasagawa nito. Diyos amang nasa langit na lumalang sa sanlibutan, dinggin mo, Ama, ang panalangin ng iyong abang lingkod. Ipagkaloob mo sa mga anak mong ito ang kagalingan. Hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. At nagpaulit-ulit ang dalawang matanda sa kanilang pagdarasal. Sinabayan pa sila ng dalagang si Jasmine. Nakapikit siya at taimtim na nananalangin nang may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang sarili. Pakiramdam niya may nais pumasok sa kanyang katawan. Napatingin pa siya sa kanyang ina at kay Mang Tasyo na kasalukuyang umuusal ng orasyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil pakiramdam niya anumang oras ay may isang kaluluwa na manghihiram ng kanyang katawan. Kinabahan ang dalaga, ngunit pinilit niyang maging matatag ng mga sandaling yun. Natigilan lamang siya nang magsalita na si Mang Tasyo. Napatingin siya sa matanda na nananatiling nakapikit. Patuloyin mo siya sa iyong katawan. May nais siyang sabihin sa atin. Sige po, Mang Tasyo. Magtiwala ka sa amin ng iyong ina. Magtiwala ka sa Diyos. Tumango na lamang ang dalaga at pumikit. Alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang inang mambabarang at albularyo na si Mang Tasyo. Lalakasan niya ang loob para sa kanyang kaibigan at nang hindi rin masayang ang hirap ng kanyang ina at ni Mang Tasyo. Binilinan siya ng albularyo na kahit anong marinig niya ay wag na wag siyang magpapaapekto at wag magpapadala sa mahinang emosyon. Habang nakapikit si Jasmine, naririnig niya ang impit na hiyaw ni Jojo, ang pagsusuka ng mag-asawa at pagmamakaawa nilang tulungan sila. Naramdaman din niya ang ihip ng hangin. Kakaiba ang dulot noong lamig, nanunuot sa kanyang balat at kalamnan, dahilan para makaramdam siya ng panginginig. Nakaramdam siya ng kaba, ngunit mas pinili niyang maging matapang at manalangin sa Panginoon na siya ay gabayan. Maya-maya, tila nawala na si Jasmine sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng panghihina at kasunod ay hindi niya na alam kung ano ang nangyayari. Sino ka? At ano ang iyong dahilan? Bakit mo ginagawa ang kasamaang ito? Sumagot ka! Isa rin akong ina na gagawin ang lahat para sa aking anak. Ito'y kanyang kahilingan at yon ang aking susundin. Ngunit hindi ito ang tamang gawin para maipakita nating mahal natin ang ating mga anak. Dapat tinuturuan natin sila, hindi yung ikaw ang pasusunurin nila. Ibig sabihin nagpatalo ka sa anak mo. Ano ba ang alam mo sa pagiging magulang? Gayong hindi ka naman naging ama. Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Ni hindi mo nga naranasang magkalong ng sanggol sa iyong mga braso. Nagkakamali ka, Mang. Di man ako naging ganap na magulang at ama, ngunit sapat na maramdaman ko yon sa pamamagitan ng mga sanggol na aking pinalabas mula sa sinapupunan ng kanilang mga magulang. Tigilan mo na ito, Mang. Walang totoong ina na magdadala at magsasadlak ng kanyang anak sa impyerno.
Paano mo rin nasasabing isa kang ina kung hindi mo alam kung ano ang makabubuti para sa iyong anak? Tumigil ka! Ito lamang ang paraan para makapiling ko ang aking anak. Ang kasiyahan niya'y kasiyahan ko rin. At ang kanyang pasakit ay siya ring magiging pasakit para sa akin. Nararapat lamang na mangyari sa kanila yan. Pinahiya nila ang anak ko. Nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Kakayanin niyo pa kaya? Sa'yo, hindi namin kakayaning ibalik sa'yo ang mga ginawa mo. Pero sa anak mo, kaya ko yung ibalik sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Simang sa katauhan ni Jasmine. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin kina Mang Tasyo at Aling Dominga. Hindi! Hindi mo yan pwedeng gawin sa anak ko! Pag ginawa mo yan, ang anak mo naman ang babalikan ko! Kaso lamang, wala kang kapangyarihan laban sa anak ko. Dahil ang aking anak ay anak ng isang mambabarang na may mabuting puso, at mabuti rin ang puso ng aking anak. Alam nating pareho na ang mga barang natin ay hindi tumatalab sa mga taong may malakas na pananampalataya sa Panginoon, at yan ang wala sa anak mo. Kaya hintayin mo sa kabilugan ng buwan. Lahat ng ito ay mapapasa kanya. Lumayas ka na sa katawan ng anak ko. Teka, sandali lang. Wag! Hindi! Nawalan ng malay si Jasmine at agad na pinahiran ni Mang Tasyo ang kanyang sikmura ng langis at sinabi kay Dominga na hayaan lang itong makapagpahinga. Muli silang nagpatuloy sa ginagawang orasyon. Maririnig ang malakas na hangin sa labas. Ang mga katulong sa iisang silid ay maririnig ang kanilang mga hikbi na puno ng takot. Ngunit sinabi ng isa sa mga kasama nila na kailangan nilang manalangin katulad ng sinabi sa kanila ni Jasmine. Pumikit silang lahat at taimtim na nagdasal. Alang-alang sa kanilang mabubuting amo, makikiusap sila sa Panginoon na pagalingin na ang mga yun. Naalala nila ang sinabi ni Jasmine na hindi bingi ang Diyos Ama sa hinaing ng puso ng kanyang mga anak, lalo na kung ito ay taimtim at hindi rin umano pababayaan ng Panginoon ang mga anak niyang sumasampalataya sa Kanya. Samantala, sa silid naman ng mag-asawang Madrigal, patuloy sa pagdarasal si Mang Tasyo at si Aling Dominga. Kahit tila may nais pumigil sa kanila, ngunit hindi sila nagpadaig sa enerhiyang gumagambala sa kapayapaan ng buong paligid. Nagising si Jasmine at nakita pa niyang sumisigaw sa sakit ng kanyang balat si Jojo. Lumolobo na kasi ito at pumuputok. Habang si Mr. Madrigal ay nagsusuka ng buhok ng manok na may kasamang putik, ang ilaw naman ng tahanan ay nagsisisigaw sa sakit ng kanyang tiyan. Jojo, manalangin ka. Walang kakayahan ng barang na ito sa mga taong nananalig sa Diyos. Itaas niyo sa Kanya at hingin ang Kanyang kapatawaran. Tanggapin niyo siya sa inyong buhay bilang inyong tagapagligtas. Hirap na ako, Jas. Kahit hindi na akong iligtas niya. Kahit sila na lang. Makinig ka, Jojo. Hindi pa ito ang oras mo. Hindi ito kagagawan ng Diyos. Kagagawan ito ng isang taong may halang na kaluluwa. Kung susuko ka, para mo na ring isinuko ang iyong pananampalataya. Para mo na ring isinuko ang buhay mo sa mga taong masasama. Jojo, isipin niyo na barang lamang ito. Mas makapangyarihan ng Diyos higit kanino man. Manalangin ka. Manalangin kayo sa Kanya. Napaiyak ang binata at pilit na bumangon at umupo. Kahit namimilipit sa sakit ay niyakap niya ang kanyang mga magulang. Napayakap din ang mga ito sa kanya. Sinabi niya sa kanila na tama si Jasmine. Kasing liit lang ng hinliliit nilang daliri ang mambabarang kumpara sa kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niyang manalig sila at humingi ng tawad at humingi na rin ng tulong. Diyos amang nasa langit, dinadakila po namin ang inyong pangalan. Patawarin niyo po kami kung may mga pagkakataon nagkulang kami sa inyo.
Tulungan niyo po kami, Ama. Itinataas at ipinapaubaya po namin ang lahat sa inyo. Tinatanggap ka po namin bilang aming tagapagligtas. Dasal ni Jojo na may pagsusumamo. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Palakas din ng palakas ang pananalangin ni Mang Tasyo at ni Aling Dominga. Naririnig din nilang tila ba may boses na sumisigaw, kasabay ng hangin na sinasabayan ng malakas na kulog at kidlat. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, babaan niyo po kami ng awa. Kahabagan mo po kami. Diyos Ama na siyang hari ng lahat, maawa po kayo sa amin. Ibalik niyo sa masama ang kanyang masamang gawa. Iparanas mo sa kanya ang dinanas ng kanyang kapwa. Iparanas mo sa kanya ang hirap at bighati. Diyos ng ilalim ng lupa, ibalik mo sa kanya ang barang. Bigla na lamang huminto ang hangin sa labas. Nawalan ng malay ang pamilyang Madrigal. Napaupo si Aling Dominga habang hinihingal. Si Jasmine naman natulala na lamang ng bahagya habang nakatingin sa pamilyang wala ng malay. Ngunit napangiti silang tatlo nang biglang gumalaw ang mga ito at bumangon na tila walang naaalalang kahit ano. Nagtanong pa si Jojo kung ano ang nangyari, na sinagot naman ni Jasmine ng isang mahigpit na yakap at may kasamang pag-iyak. Makalipas ang ilang araw, nagkasalubong ang pamilya Madrigal at sina Aling Dominga at Jasmine. Agad na lumapit ang mag-asawa sa mag-ina at hinawakan ang kanilang kamay. Nagpasalamat sila sa mga yon. Kung hindi umano dahil sa kanila, marahil ng mga oras na yon ay nakalibing na sila sa ilalim ng lupa. Hindi rin po magiging matagumpay ang lahat kung hindi dahil sa tapang at husay ni Mang Tasyo. Isa siyang mabuting alagad ng Diyos na may malakas na pananampalataya. Ipabot mo sa kanya ang aming pasasalamat. At kung maaari ay nais namin kayong anyayahan sa munting salo-salo sa aming tahanan. Sabihin mo kay Mang Tasyo naway makarating siya. Makakaasa po kayo, Mr. Madrigal. Maraming salamat po. At nagpaalam na ang pamilya. Sinabi ni Jojo na susunod siya sa kanyang mga magulang dahil gusto niyang personal na makausap at pasalamatan si Jasmine. Napangiti naman ang mag-asawa at pinayagan ang kanilang anak. Ganoon din si Aling Dominga. Sinabihan na lang niya si Jasmine na sumunod na lamang sa kanya. Napangiti ang dalaga at hinatid na lang niya ng tingin ang kanyang ina na papalayo sa kanila. Sana mapatawad mo ko. Tayo tong unang naging magkaibigan pero mas pinaniwalaan ko si Elena. Wala yun, Jojo. Hindi mo yun kasalanan. Isa pa, kinalimutan ko na rin yun. Hindi kasi magandang magtanim ng galit sa kapwa. Salamat Tunay ka talagang kaibigan. Ano na nga palang mangyayari sa mga nambarang sa amin? Napangiti na lamang ang dalaga at tumingala sa langit. Dinaman niya pa ang simoy ng hangin na namamayagpag sa kalupaan. Muli siyang dumilat at tiningnan ang kanyang kausap. Ang Diyos na ang nagdesisyon para sa kanila, Jojo. Bawat kasalanang nagagawa, may katumbas na kaparusahan. Ibang magparusa ang Diyos sa mga anak niyang nagkasala. Triple ang ibinabalik niya sa kanila, lalo na kung ang ginawa nila ng kasalanan ay mabubuting tao, yung humihingi ng kapatawaran at nagpapatawad sa nagkakasala sa kanila. Samantala, sumapit na ang kabilugan ng buwan. Maririnig mo ang hiyaw ng isang dalaga sa gitna ng gubat. Nagsusuka ito ng balahibo ng manok at mga putik. Ang kanyang balat ay lumolobo at pumuputok na tila asido na nagdudulot ng hapdi at kirot. Wala kang kwenta! Sana hindi na lamang kita nakilala! Wala kang kwenta! Sinabi ko naman sa iyo sa una pa lamang na ikapapahamak mo ito. Ngunit matigas ang ulo mo. Sukdulan ang kasamaan mo. Ang bata mo pa'y limonyo na ang laman ng iyong kaisipan.
Wala ka ng pag-asa. Hintayin mo na lamang ang kamatayan mo. Ano? Anong sabi mo? Ganyan ba dapat ang isang ina sa kanyang anak? Anak? Ikaw, ganyan ka ba dapat sa iyong ina? Hindi mo naman ako itinuring na ina. Ginamit mo lamang ako sa pansarili mong kapakanan. Manang-mana ka sa iyong ama. Nasukdulan ang kasamaan. Ano bang sinasabi niyo dyan? Hindi ba't nagsisisi ka na sa ginawa mo? Ang lahat ng yan ay bunga ng ugali mo. Anak, kahit pabunga ka ng kasamaan ng iyong ama, hindi ko maatim na masaktan ka ng ganito. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Hindi, ayoko. Gumawa ka ng paraan para gumaling ako. Kung talagang anak mo ko, gagawa ka ng paraan. Ngayon mo ipakita ang silbi mo bilang nanay ko. Sige na, gumawa ka ng paraan. Maririnig ang sigaw ni Elena sa gitna ng kagubatan. Nung mga oras na yon, nakatayo sina Aling Dominga, Jasmine at Mang Tasyo sa hindi kalayuan. Tinatanaw nila ang kubo na tinatanglawan ng liwanag ng buwan na siyang naging saksi sa katapusan ng kasamaan. Nalulungkot ako na nagtapos ang aming pagkakaibigan ni Elena, pero kahit papano, hindi ako naghangad ng kasamaan para sa kanya. Nasa tao ang pagpapasya, anak, kung paano niya yung lalabanan. Hindi siya kailanman humingi ng tawad, kaya sa kanya napunta ang kanyang ginawa. Nakakalungkot lang at sa ganitong paraan sila humantong bilang mag-ina. Handa naman po ako magpatawad, at sa tingin ko ganun din sila Jojo. Bakit hindi na lang kasi siya humingi ng tawad? Mahirap para sa isang taong mataas ang tingin sa sarili ang magpakababa. Sa palagay ko'y hindi talaga siya hihingi ng tawad. Hindi rin naging maganda ang kanilang pagkikita. Puno ng galit ang kanilang mga puso. Ginamit lang ni Elena ang kanyang ina. Sa wari ko'y mahal naman siya ng nanay niya. Hindi ka nagkakamali, Iha. Ang buhayin siya ni Simang at ipaampon sa mga Bonifacio ay sapat na para mapatunayang mahal siya nito, sa kabila ng bunga siya ng kasamaan na nagdulot ng matinding sakit kay Simang. Ngunit likas na yata sa dugo ni Elena ang pagiging pasaway na anak. Ibinalik siya ng mga Bonifacio sa totoo niyang nanay. Nakakalungkot palang kapalaran ng nakaguhit sa kanilang mga palad. Ganyang humato lang Diyos. Hindi man siya naparusahan dito sa lupa. Mas matindi ang parusa niya sa langit. Diyos lamang ang nakakaalam kung anong hatol ang nararapat sa kanya. Ay, tayo na, Dominga. Marami pa tayong mambabarang nalalabanan. At umalis na ang tatlo sa gubat. Habang sila ay papalayo, naririnig nila ang sigaw ni Elena. Sigaw na may sakit at kirot. Walang magandang maidudulot ang kasamaan, inggit at selos, bagkus ito ang nagiging ugat para makagawa ang isang tao ng kasalanan. Lahat ng kasalanan ay may kaparusahan, at ang tanging makakapawi sa galit ay paghingi ng tawad. Nang sa ganon ay mapatawad din tayo sa ating mga kasalanan. Nagpatuloy ang pagtitiis ni Elena hanggang sa bawian siya ng buhay pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Nagtungo sa tahanan ng mga madrigal si Aling Simang at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Inihingi niya na rin ng tawad ang kanyang anak dahil sa kabutihan ng pamilya, ibinigay nila sa matanda ang inaasam nitong kapatawaran. Yon! Maraming salamat po at patawarin niyo po ako. Wala po muna tayong shoutout sa next video. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig sa Kwentong Enteng.